So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, sinagot po ni former Senator Antonio Trillanes yung fake news na ginagawa ng mga trolls ni Digong. Yung mga paid trolls, di umano, ni former President Duterte, yung kanyang mga attack dogs. Kasi alam nyo, sa totoo lang, pwedeng hindi to pansinin ni Trillanes kasi hindi naman siya tumatakbong senador Diba? Mayor lang naman yung tinatakbuhan ni Trillanes doon sa Caloocan. Hindi niya na dapat pagtuunan ng pansin itong mga tarantadong trolls. Ngunit siguro gusto niya ding linawin ang kanyang sarili, linisin ang kanyang pangalan, sinagot niya yung mga fake news na ginagawa ng mga DDS. Ano ba yung fake news, mga minamahal? Nag-post kasi itong trolls ni Digong na ang sabi, si former Senator Antonio Trillanes daw po ay humihingi ng sorry. Sorry daw po sa mga nagawa ni Trillanes. At dahil nga daw po nakasakit siya sa pamilya ng mga Duterte, kaya humihingi siya ng paumanhin. Like, nung nabasa ko yun, sabi ko, what the? Imposible na gagawin yun ni Trillanes. Yung hihingi siya ng sorry, lalo pat alam naman natin na itong si Sentry ay meron talagang paninindigan sa kanyang mga binibitawang salita. Imagine kung mag-sorry, itong si former Senator Antonio Trillanes, iisa lang yung magiging labas dyan. Peke yung mga sinasambulat niya. So, wala nang maniniwala kay Trillanes sa mga sasabihin niya pang statement in the future kung magsusorry siya at hindi niya papanindigan yung kanyang naunang statement, mga nauna niyang pahayag patungkol nga po sa bank statements, bank account, ni Pulong, ni former President Duterte, and ni Sara. Wala nang maniniwala sa kanya. Iisipin ng mga tao, ay, gumagawa na naman ng issue si Trillanes. Ay, trililing. Diba, hindi man lang yun inisip ng mga DDS. So ngayon, ano ba yung fake news? Sign natin. Sabi ni Teo Moreno, hello Antonio Sana Trillanes, can you please confirm the veracity of this statement? Sabi dito, after the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte through his lawyer, my sincere and heartfelt apology to Cong Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that our bitter public spot may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to the families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusation against Congressman Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincere apologies. Quote from your alleged draft only for discussion titled. Yan yung pinapakalat nilang fake news ngayon. So, madaling sabi, nagsasorry daw itong si Trillanes, hindi daw totoo yung kanyang mga binitawang statement. Ganon. Ngayon, sabi ko, ako talaga mga minamahal, pag sa trolls talaga nang gagaling yan, hindi na ako naniniwala. Oo. Pero syempre, because of, social media to, hindi pwede na hindi mo talaga sagutin yan. Kasi pag hindi mo sinagot yan, minsan, silent means yes. Diba? Pero ang expect ko, hindi sasagot si Trillanes. Yan expect ko kasi, sino ba naman yung tao niya para patulan niya? Diba katulad ko, sino ba naman ako para patulan ni Marcoleta? Oh. Gets niya? Now, ang nangyari, nag-post itong si Trillanes. At dito na napagtanto na napakasinungaling po. Sobra-sobra magsinungaling itong kampo nila Duterte. Inom nga muna ako tubig. Paano natin nasabi? Ito yung response ni Sentry. Sabi niya, my response, utter absurdity and stupidity. Yan yung sabi ni Sentry. Sa madaling sabi, mga gunggong to kantado to
Sa mga kaka-fake news niyo yan gunggong kayo My lawyer of Pulong approached my lawyer back in late 2022 with the draft statement hoping that I would accept it para matapos na raw ang libel case. So sa madaling sabi mga minamahal, yung lawyer pala ni Pulong ang kumontak sa lawyer ni Trillanes. So parang pinapapirma siya ng something like that, tas tapos na yung case. Kapatawaran na lang ba? Hindi naman pumirma si Trillanes. Hindi siya pumirma kasi meron naman talaga silang hawak ng bank statement ni Pulong at ni Carpio patungkol sa pinagbabawal, 'di ba? Yung pera galing sa pinagbabawal na gamot di umano sa drug smuggling. Meron silang hawak na documents. So ang gusto nilang gawin nila Pulong, kinontak nila itong lawyer ni Trillanes. And hoping na makipag-ayos na lang itong si Trillanes sa kanila. Parang i-accept na lang na palabasin na magsusorry si Sentry, ganon. Para matapos na yung libel case. Kasi malaki-laki na din daw yung nagastos. Ngayon sabi, mga minamahal. Diba? So kasi daw, malaki na daw ang abono nila since hindi sila binabayaran ni Pulong for their legal services. Naku, Pulong, kayo pala yung may something kasi hindi nyo mapakulong-kulong si Trillanes kaya yung lawyer na mismo yung nag-contact malaki na nabono, hindi nagbabayad paano ba naman kasi makukulong nila si Trillanes wala naman talagang kasalanan yan, nag-reveal lang ng katotohanan lawyer mo Pulong, nag-isparkitek, di ka pala nagbabayad ng maayos malaki na pala yung nagastos nila. Kaya gusto na lang mangyari, yung lawyer mismo ni Pulong nakiusap sa lawyer ni Trillanes na i-accept na lang para magkabayaran na. Ganun ba? Ang tingin nila kay Trillanes? Bobo. Ang tingin nila kay Trillanes walang utak. Di ba masyado nilang ina-underestimate yung kakayahan ni Trillanes. Ngayon sila yung napasubo. Alright. Sabi dito, we flatly rejected it. Kaya nga walang perma Since we told them na we have Pulong's BPI bank account to prove na totoo ang allegation ko against them. In fact, even the Quadcom affirmed my allegation against them. Now, for this non-thinking pro-Duterte trolls to reverse the facts, make the whole situation look utterly absurd and makes them look stupid. Do better, people. Kinamon pa ni Trillanes. Yan ang sabi. Sige nga. Diba, kung akusahan ako ninyo, ayusin nyo naman yung hindi kayo nagmumukhang tanga. Yan yung ni Trillanes. Tingnan nyo yung huling binitawan niyang statement, yung tipong gusto nyo pa akong baliktarin, pero kayo na naman ang natusta sa sarili nyong mga mantika. Actually, mga minamahal, hindi ko talaga expect na magsasalita itong si Trillanes kasi sabi ko, mababang uri lang naman yan. Ba't niya papapatulan yan? Hindi naman niya tumatakbong senador. Okay, sana kung tumatakbong senador kaso hindi naman. Syempre, social media ngayon, pag hindi sumagot, minsan, iisipin, silent means yes. Napilitan sumagot si Sentry. Ngayon, nabulgar yung katotohanan, hindi ka ata nagbabayad ng lawyer mo Pulong. Diba? Yan yung mahirap Minsan kung sino pa yung mayaman, sila pa itong mga kuripot. Hindi naman lahat. Mayroon kang pero wala kang pambayad pang kaso. Ano yun? Tanong lang ako. Kaya tama yung ginawa ni Sentry ngayon mga minamahal na sumagot siya para ma-debunk yung mga pinapakalat ng mga trolls. Kung ano-ano sinasabi ang daming mga hanash tapos wala naman palang mga mapatunayan ngayon, kayo yung napahiya. So at the end of the day, kayo yung nagpapahiya ng mga sarili ninyo. Yung trolls na debunk. Supalpal sabog. See? Diba? Alright, mga minamahal, yun po kayo. Ano yung masasabi ninyo? Pahingi lang po ko ng comment, pahingi lang po ko ng like and share, and subscribe na din mga minamahal para makatulong sa pag-angat ng ating algorithm. Again, Happy New Year mga minamahal! Sabay po nating salubugin ang bagong taon ngayong 2025. So, hoping na
prosperity and abundance sa inyo. Diba? Talagang ma-bless pa tayo ng sobra. Makapag-create pa tayo ng triple or mas pa sa triple sa mga nagawa natin ngayong 2024. Lahat ng mga nagagawa nating mabuti, yung lahat ng mga nailabas natin, bumalik pa sa atin ng triple. So, yun lamang po. Advance Happy New Year sa inyo mga minamahal. Ingat, mga kababayan.